Dumating na sa Washington, D.C. sa Amerika si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 3 araw na official visit. Kabilang sa inaabangan ay ang bilateral meeting ng Pangulo kay U.S. President Donald Trump. Mula sa Washington, D.C., may live report si Raquel Bayan. Audrey, pasado alas 2 ng hapon dito sa US o alas 2 naman ng madaling araw oras sa Pilipinas, lumapag sa Joint Andrew Base sa Maryland ang eroplanong nagdala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Kunyat ito ng pagsisimula ng 3 araw na opisyal na pagbisita ng Pangulo sa Washington, D.C. Ito na ang ikalimang beses ng pagbisita ng Pangulo sa Amerika. Pagkalapag sa US, sinalubong ito ng mga opisyal ng Estados Unidos sa pangunguna ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Kasama rin si Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng pagbisitang ito na patatagin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. My visit to Washington, D.C., and most importantly, my meeting with President Trump is essential to continuing to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. Simula ngayong araw hanggang sa ika-22 ng Hulyo, kaliwat ka ng pakikipagpulong sa matataas na opisyal ng US ang gagawin ng Pangulo. Kabilang ang bilateral meeting kasama si President Donald Trump kung saan matatalakay ang mga usaping pangseguridad, ekonomiya, depensa at kapwa-interes ng dalawang bansa. Sabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano, gagamitin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang isulong ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng 20% reciprocal tariff rates ng US sa bansa. Samantala, makakapulong rin ang Pangulo sina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Dito naman inaasahang mabubuksan ang mga usapin sa West Philippine Sea at pagpapatuloy ng suporta ng U.S. sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. So as far as the defense is concerned, that's an ongoing thing. We have a lot of continuing discussions on how we can tighten our relationship as far as security and defense is concerned. Ayon pa kay Ambassador Romualdez, ilang business leaders na rin ng Amerika ang nagpahayag ng pagnanais na makapulong si Pangulong Marcos. The President of the Semiconductor Association will be meeting with the President. And then we have other business leaders, particularly those who have already invested in the Philippines who are planning to expand their investments in the healthcare. We also have some of those in the infrastructure, which is part of the Luzon Corridor. Audrey, bago dumating dito sa US si Pangulong Marcos, nakausap natin si Ambassador Romualdez kung saan binigyang diin ng ating ambahador yung bigat ng imbitasyon ng Amerika kay Pangulong Ferdinand Department of Foreign Affairs na si Pangulong Marcos yung kauna-unahang ASEAN leader na naimbitahang tumungo at makipagpulong kay US President Donald Trump mula nang maupo si Trump sa kanyang posisyon noong Enero. Bukod dyan, big deal din, Audrey, yung pag-imbita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumuloy sa Blair House. Yung Blair House na yan, presidential guest house ng mga Pangulo ng Estados Unidos at hindi lahat ng iniimbitahan dito sa US, iniimbitahan rin na tumuloy sa Blair House. Ito na muna, Audrey, yung pinakahuli mula dito sa Washington, D.C. kasama si PTV4 cameraman Ryan Guerrero. Ito si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas para sa bagong pambansang TV ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas mula sa Washington, D.C.